Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 276. Sa isang iglap, sapat na ang tiwala ni Yuri Hong. Tumingin siya kay Andrew Cheng, ngumiti ng nakakatakot, tumingin sa kanya at sinabing, hindi ka ba magaling makipaglaban, subukan mo ulit. Tingnan mo ang bilis mo, o mabilis ang baril ko. Hindi siya natatakot ngayon, dahil naniniwala siya na kung mayroon siyang baril, gaano man siya kalakas, mas mabilis pa kaya siya kaysa sa bala. Sa tingin mo ba ay ikaw ang Fire Cloud Evil Lord? Dapat kitang patayin ngayon. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang problema. Ilang taon nang ginagawa ito ni Yuri, at mabilis ang kanyang natural na reaksyon, ngunit sa isang iglap ay nalaman niya ito, tumawa ng nakakatakot, at pagkatapos ay hinaila ang gatilyo. Humahagulgol na tunog. Biglang may tumalon sa bintana, nakataas ang kanang kamay, at kumislap ang silver light. Pagsabog. Nabaril. Halos kaagad, naramdaman ni Yuri Hong ang matinding sakit sa kanyang palso. Pagkatapos ang sakit ay mabilis na kumalat sa buong katawan. Klang! Sa sobrang sakit, nawalan din ng lakas ang kanyang mga kamay, at natural na bumagsak ang baril. At si Andrew Cheng ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang putok ngayon ay sumablay at tumama sa pader sa likod ni Andrew Cheng, nag-iwan ng isang butas ng bala. Ano? Malakas na tumili si Yuri Hong, at tinusok ng punyal ang kanyang kanang kamay. Nang makita niya ang lalaking biglang sumulpot sa silid, pakiramdam niya ay magiging seryoso ang mga pangyayari. Sino ang lalaking ito na biglang sumulpot, na may nakakatakot na paraan? Walang pakialam si Andrew Cheng kay Arlan Pei, na nakaupo sa sofa at humihigop ng pulang 99 or na alak, mahirap intindihin ang taong ito. Hanggat sarili niyang krisis, lilito siya. Naglakad si Andrew Cheng patungo kay Yuri Hong, itinaas ang kanyang paa at sinipa siya ng malakas, ang kanyang paa ay diretsyong sumipas sa baba ni Yuri, at sa isang putok, 4 o 5 ngipin ang lumabas sa bibig ni Yuri Hong, at ang mga ito ay direktang sinabuyan ng dugo sa sahig. Ang sariwang dugo ay patuloy na lumalabas sa bibig ni Mr. Hong, at ang kanyang sipa ngayon ay naging sanhi ng pagkagat niya sa kalahati ng kanyang dila. Iniluwa ni Yuri ang isang subo ng nakatutusok na dugo, at iniluwa niya ang kalahati ng kanyang dila. Nasaktan. Naramdaman ni Yuri Hong na ang kanyang bibig ay puno ng dugo, at walang hangganang sakit sa kanyang dila. Sobrang sakit kaya nanginginig siya. Sa sandaling ito, siya ay labis na natatakot, siya ay natatakot na siya ay papatayin ni Andrew Cheng. Ano? Sa isang matinis na sigaw, si Yuri Hong ay hinawakan sa buhok ni Andrew Cheng at malakas na hinampas sa pader, nabasag ang noo sa isang galaw, at umaagos ang dugo. Kinuha ni Andrew Cheng ang baril na ibinagsak ni Yuri sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng walang katapusang hangarin na pumatay, at itinutok ang nguso sa ulo ni Yuri. Nanginig si Yuri Hong, at sa sandaling ito, talagang naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Siya ay nababalot ng malamig na pawis na parang talon, ang kanyang mga mata ay nakabukas, nakatingin kay Andrew Cheng na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, at nanginginig na sinabi, "Ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi mo ako mapapatay, kabilang ako sa mga taga-Fanggang, at si Boss Fang." Patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang ilong at bibig, at mukhang duguan. Hanggat nagsalita si Yuri ng ilang salita, ramdam na ramdam niya ang nakatusok sa puso na kirot sa kanyang bibig, at medyo disbentaha para sa kanya na magsalita ngayon. Dahil sa kapirasong karne na nakagat ng dulo ng kanyang dila, masakit ito sa kanyang bibig. Ang dalawang kapatid na lalaki, kasama siya, ang isa ay sinipa at nabali ang ilang tadyang, ang isa ay nawala ng malay dahil sa belang ilong, at ang isa ay may baril sa kanyang noo. Puno ng dugo ang suite ng hotel. Sa ilalim ng mapanglo na mga mata ni Yuri Hong, dahan-daang inalis ni Andrew Cheng ang baril, na nagpaginhawa rin sa una, at tila ang kabilang partido ay hindi nang ahas na gumawa ng gulo. Ngunit masyado siyang nag-isip, at sinampal siya ni Andrew Cheng ng backhand, halos mapatomba si Yuri. Dahil dumudugo na ngayon ang kanyang bibig, ang sampal na ito ay magpapasakit sa base ng kanyang dila, kahit na ang sakit sa puso. Talagang pugad kayo ng mga ahas at daga. Akala ko hindi nakinig sa akin si Jerwin Z noong una at pinatay ko siya, at ngayon ay lumitaw muli ang Fanggang. Yumuko si Andrew Cheng, tinapik ang mukha ni Yuri Hong na napangiwi dahil sa sakit, at malamig na sinabi, mukhang hindi kasing simple ng iniisip ko ang lungsod ng Xiangjiang. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay puno ng layuning pumatay. O puno ng panghihinayang at takot ang mukha ni Yuri.
Natatakot siyang mapatay ni Andrew Cheng dahil nakikita niya na ang mukha ng kabilang partido ay puno ng layuning pagpatay. At, narinig niya lang. Si talaga ang pinatay niya. Paano ito nangyari? Ganap na natarante si Yuri Hong, tinitingnan ang hindi nakakapinsalang binata sa kanyang harapan na may mapanuksong ngiti at panlalamig sa kanyang mukha, nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Sino siya? Ikaw, hindi mo ako mahawakan. Kilala ng amo naming si Fang ang tao sa itaas. Kinagat ni Yuri ang kanyang mga ngipin at agad na tumanggi, pinunasan ng dugo at pawis sa kanyang noo. Lalong nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng, at sinipa niya ang dibdib ni Mr. Hong ng marahas. Pagsabog. Solid muffled sound. Ang mga binti ni Andrew Cheng ay masasabing gumamit ng 100% ng kanyang lakas. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng mga binti, naramdaman ni Yuri na ilang tadyang sa kanyang dibdib ang nabali sa isang iglap. Pagkahinga niya ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa dibdib. Sa sipa na ito, direktang yumuko si Mr. Hong na parang isang hipon, nakahiga sa lupa, nagsusuka ng dugo, umiiyak para sa tulong. Umiling si Andrew Cheng at nginisyan, "Sok-sok, masakit. Kung hindi mo kayang tiisin, maaari mong piliin ang aking unang kondisyon." Si Yuri ay hindi makahinga sa sakit, niyakap ang kanyang dibdib, at sinabing, "Ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Nagkibit balikat si Andrew Cheng at sinabing, "Nako, parang hindi sapat, kaya imposible." "Ikaw. Anong ginagawa mo?" Natakot si Yuri. Nang iangat ni Andrew Cheng ang stick na may bahid ng dugo mula sa lupa, nakaramdam siya ng panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bago pa matapos magsalita si Yuri Hong, inindayog ni Andrew Cheng ang upuan at inihampas ito sa kanyang mga tuhod. Pagsabog. Ano? Napasigaw si Yuri Hong sa sakit. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong suite ng hotel. Laban o hindi? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pagsabog. Ano? May isa pang sigaw, at ang mga tuhod ni Mr. Hong ay nabasag din. Laban ka man o hindi? Ang mukha ni Andrew Cheng ay puno ng layuning pumatay. Nataman ko, please stop it. Hindi na makayanan ni Yuri, ang ganoong uri ng sakit na hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng suite mula sa labas. Si Mr. Warlayin ay nakatayo sa pintuan ng suite, ngunit nakita niya ang nakakatakot na eksena sa suite, at ang napakalakas na amoy ng dugo sa dulo ng kanyang ilong. Huminga ng malalim si Warlayin, ang malakas na amoy ng dugo sa kanyang mga butas ng ilong, at halos himatayan siya. Kasabay nito, ang kanyang mga talukap ng mata ay kumikibot, at ang kanyang pang-anim na sentido ay nagsabi sa kanya na kailangan niyang mag-react. Tumayo siya sa pintuan at sinilip ang sitwasyon sa bahay. Nang makita niya ang malungkot na mga mata ni Andrew Cheng, napagtanto niyang napakadelikado ng sitwasyon. Halos kaagad, si Warlayin ay naglabas ng baril sa kanyang baywang, itinutok ang nguso kay Andrew Cheng na tumatawa sa kanya, at umungal, matapang na baliw. Babarilan kita ngayon. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at malamig na sinabi, "Mr. Yin, ano ang kinakatakutan mo? Wala akong magawa sa'yo ngayon. Tsaka may baril ka sa kamay, natatakot ka ba na baka hindi ko makuha?" Nakahinga ng maluwag si Warlayin nang marinig niya ito, ngunit biglang nabuhay ang galit sa kanyang puso. Ang lakas ng loob mong saktan ang mga tao ng malupit, matapang ka talaga. Ngumisi si Warlayin sa kanyang puso at sinabing, "Andrew Cheng, ikaw mismo ang gumamit ng baril, huwag mo akong sisihin." Nang walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, "Tingnan mo sila, lahat sila ay katulad mo. Hiniling sa kanila na ibitag ako, pero ngayon, hindi pa ba nila ako magawang bogbogan na parang patay na aso? Dahil lahat kayo ay nagkamali, kailangan ninyong magbayad ng isang tiyak na presyo. Malinaw, ang presyo na ito ay sapat na upang matindaan ito sa buong buhay nyo." Mahinahong sabi ni Andrew Cheng, at lumipat ng upuan para maupo ang sarili. Sumimangot si Mr. Yin at sinulyapan ang tatlong tao na parang mga patay na aso sa lupa, lalo na si Yuri Hong, na dati niyang kaibigan. Pinugbog din siya hanggang magdugo sa mga oras na ito, nakahiga sa lupa at humuhuni. Ang yabang kaya. Naghahanap ka lang ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa nito. Si Warlayin ay may malungkot na mukha at nanunuya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, "Ano sa palagay mo, lahat sila ay miyembro ng Fang Gang? Ang aking pagkakakilanlan.
Pinag-krus ni Andrew Cheng ang kanyang mga binti, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at tumingin sa kisame. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sinabi niya, natatakot akong takutin ka hanggang sa mamatay. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang naramdaman ni Warlayin na siya ay tinutumbok ng isang mabangis na makamandag na ahas. Dahil, nakita niya ang mukha ni Andrew Cheng na puno ng walang pakialam na pangungutya mula simula hanggang dulo, ibig sabihin, hindi niya siniseryoso ang sarili. Bakit nangyari ito? Si Mr. Yin ay wala sa loob ng maraming taon, at hindi pa siya nakakita ng sinuman, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang lalaki na kayang talunin ang 3 boss ng napakalubha, at walang takot pa rin sa harap ng isang baril. Tsaka parang may lalaki sa kwarto. Naramdaman ni Mr. Yin na ang matinding pressure ay nagmula sa lalaking nakaupo sa sofa. Nakaramdam ng manhid si Warlayin sa kanyang puso, hindi niya alam kung tama o hindi ang kanyang desisyon, ngunit pinilit siya ng sitwasyon na magdesisyon. Tiningnan ni Andrew Cheng si Warlayin na may mainit na ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang ngiting ito ay nagparamdam kay Mr. Yin na kaharap niya ang isang mabigat na kaaway, at siya ay napaatras ng ilang hakbang dahil sa kaba. Hehe. Umiling si Andrew Cheng at tumawa, Mr. Yin, ipinapayo ko sa iyo na huwag gamitin ang sarili bilang isang taga-baril. Kung gagawa ka ng masasamang desisyon para sa iyong sarili nang hindi naiintindihan ang sitwasyon, mawawalan ka ng buhay. Pagbabanta. Si Warlayin ay ganap na natulala sa matalim na aura ng katawan ni Andrew Cheng, at siya ay nasa isang dilema sa isang pangungusap lamang. Tinulyapan ni Andrew Cheng ang wall clock sa dingding, at mahinang sinabi, malapit na silang dumating. Sino sila? Hindi malay na tanong ni Mr. Warlayin. Kabanata 277. Hindi man lang siya pinansin ni Andrew Cheng, ngunit tumingin sa kisame habang ang ulo ay nasa itaas ng kanyang ulo, huminog ng kaunting himig, at sinabing, minsan, kung gumawa ka ng ilang mga maling pagpili, kailangan mong magbayad ng parehong presyo, Warlayin, magsaya dito. Huling beses. Bar. Kasabay nito, sa isang marangyang opisina ng isang mataas na gusali, isang lalaking may malungkot na mukha ang nakahiga sa isang swivel chair na nakapikit. Siya ang pinuno ng Fanggang, Mr. Seri Fang. Ang pagring ng telepono ay biglang tumunog sa tahimik na opisina, at bahagyang napasimangot si Seri Hong, iminulat ang kanyang mga mata, pinunasan ang kanyang mga templa, sumulyap sa caller ID, at kumonekta. Hey, Boss Fang? Kumusta na? May mapait na ngisi sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Cao, huwag kang mag-alala sa trabaho ko. Tumukha ni Seri Fang, isang mahinang puting liwanag ang naaninag ng screen ng computer, at isang arko ang gumuhit sa sulok ng kanyang bibig. Okay, since that is the case, then I would like to thank Boss Fang. Kapag tapos na ito, personal kitang imbitahin sa hapunan. May mapagmataas na ngiti sa mukha ni Lester Cao, at ang mabahong hiningang ito sa wakas ay lumabas na. Napakagalang ni Mr. Cao. Talagang tutulong ako kung makakatulong ako sa bagay na ito. Nakangiting sabi ni Seri Fang, huwag kang mag-alala, tiyak na hahawakan ko ng maayos ang mga bagay na ipinaliwanag mo sa akin. Maghintay ka lang at makinig sa aking magandang balita. Tumango si Lester Cao at sinabing, Boss Fang, wala na akong sasabihin pa. Tungkol sa iyong sweldo, hiniling ko sa sekretarya na ilipat ito sa iyong card. Sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa pagod na mukha ni Mr. Fang, at napakasaya niya. Napakadaling kumita ng 1 milyon. Pagkatapos ibaba ang tawag ni Lester, tumayo si Mr. Fang mula sa swivel chair at tumingin sa night view ng Shangjiang City sa labas ng bintana, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at mas lumala pa ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos, mabilis siyang nag-dial ng numero ng telepono gamit ang kanyang cellphone. Sa silid ng hotel, deadlock sina Andrew Cheng at Warlayin. Si Andrew Cheng ay naghihintay ng isang taong napaka-komportable ngunit si Mr. Yin ay tila nabigla. Ring! 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 Pinasag ng mabilis na pagtunog ng telepono ang katahimikan sa silid. Si Warlay, na nakahandusay sa lupa at humihingi, ay tiniis ang sakit sa sandaling ito, kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon, tiningnan ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng, at hindi alam kung kukunin ito o hindi. Sagutin mo, mahinahong sabi ni Andrew Cheng. Warlayin? Kumusta ang mga bagay? Tandaan mo,
ano man ang gamit mo sa oras na ito, dapat mong paksain ito, at pagkatapos ay itapon ito sa ilog. Kailangan mong gawin ito ng maayos. Nanggaling sa telepono ang walang pakialam na boses ni Boss Seri Fang. Fang? Boss Fang? May kaunting problema sa panig ko. Tiniis ni Warlay ang sakit, at hindi maayos ang boses niya. Ngunit si Mr. Fang, na natukso na ng pera, ay hindi napansin ang tono ni Warlay Yin. Sa halip, nagutos siya sa napakahusay na tono, anong mga problema ang posibleng mangyari. Anyway, kailangan mong gawin ito para sa akin. Ako na ang bahala sa iba para sa iyo. Pagkatapos magsalita, direktang ibinaba ni Seri Fang ang telepono. Sa suite, si Warlay Yin ay nakahiga sa sahig, ang kamay na may hawak ng telepono ay patuloy na nanginginig, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakaganda din. Si Boss Fang ay nagbigay ng death order na harapin si Andrew Cheng mismo, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, si Warlay ay nagkaroon ng pagnanais na mamatay. Si Mr. Yin na nasa tabi niya, ay natakot din. Hindi sila pinansin ng lalaki sa sofa. Tila na hanggat may binago sila, ang kabilang partido ay magsasagawa ng isang malupit na pag-atake at lilipulin sila. Nandito lahat. Walang biro, naisip ni Warlay na tiyak na maglalakas loob ang lalaki na gawin ito. Si Andrew Cheng ay nanood ng ganito, at tumulo ang malamig na pawis mula sa mga mukha ni Mr. Warlay at Yuri. Alam nilang lahat na may hinihintay si Andrew Cheng, isang taong sapat na para takutin sila. Ngunit sino ito? Ang bagay na ito ay may kinalaman sa agarang boss ni Yuri, si President Hu, gayon din si Boss Fang, kaya bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Andrew Cheng. Napaatras si Warlay ng ilang hakbang at sumulyap sa pinto ng suite. Gusto niyang lumabas, ngunit hindi siya makakuha ng lakas ng loob na buksan ang pinto. Nasa loob pa kasi si Andrew Cheng. Nang makita ni Warlay ang hitsura ng isang tamad na lalaki sa sofa, naunawaan niya sa isang iglap na ang kabilang partido ay ayaw siyang umalis. Naghihintay silang lahat, naghihintay sa taong sinabi ni Andrew Cheng. Sa oras na ito, maraming Audi A6L na may mga espesyal na itim na plaka ng lisensya ang nagmamaneho sa kalsada patungo sa hotel. Bastos. Kalokohan lang yan. Hindi ba gustong gawin ito ng mga tao sa dibisyon naglakas loob silang gawin ito, suriin ito para sa akin, at suriin ito. Kahit sino pa yan, hulihin mo sila. Ako, si Louis Ming, ay hindi na naniniwala, may nang-ahas na gawin ito sa ilalim ng aking ilong. Nakaupo sa likod na hanay ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakauniporme na may sanga ng oliba at may 4 na puntos na bituin sa kanyang mga balikat, puno ng galit ang mukha. Koanihan ng pagpapatupad ng batas ng lungsod ng Xiangjiang, boss. Noong nakaraan, dahil sa pagkakaaresto kay Andrew Cheng, napakaraming tao ang nagulat. Maging si General Manuel Chu ay nabigla. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa subdivision na ito ay ganap na hindi makatwiran. Maglakas loob na mahuli ang malaking tao. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Mr. Ming? Ano ba? Galit na galit ka. Lumingon ang co-pilot staff sa oras na ito na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit si Louis Ming. Mr. Chu? Tawagan mo si Mr. Hu mula sa dibisyon at hilingin sa kanya na makipag-ugnayan kaagad sa akin. Nananatili pa rin sa kanyang puso ang galit ni Louis Ming. Kung hindi pa siya nakatanggap ng tawag mula sa pinakamayamang tao na si Mr. Arnel Can ngayon lang, hindi niya malalaman na inaresto ng mga tao sa division si Andrew Cheng. Kung ang insidenteng ito ay makagambala muli kay General Manuel Chu, siya, si Louis Ming, ay tiyak na hindi makakain at makakaalis. Matapos maunawaan ang sanhi at epekto, nalaman na lamang ni Louis Ming na si Warlay Yin, na nasa dibisyon, ay nang-aaresto ng mga tao nang walang pinipili. Hindi ba ito naghuhukay ng butas para sa kay Louis Ming? Ang co-pilot na si Mr. Chu ay nagmamadaling tumawag kay Mr. Orville Ho. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, inagaw ni Louis Ming ang kanyang cellphone, at ang taong nakatikip sa kanyang mukha ay pinagalitan, Orville Ho, tingnan mo ang ginawa mo. Gusto mo ba ng partition? Tapos na. Ibalik mo ako dali. Pupunta na ako sa Marriott Hotel sa loob ng 10 minuto. Si Orville Hu ay nagpapahinga sa kanyang kama nang bigla siyang ginaising ng isang tawag sa telepono, at narinig niya ang paggagalit, na nagpawi sa kanya ng malamig. Mr. Ming, anong nangyari? Magtatanong na sana siya kung anong nangyari nang ibinaba ng kabilang dulo ng telepono.
Sa kalagitnaan ng gabi, kung ang pinuno ay tumawag sa kanyang sarili, tiyak na may nangyari. Bago pa niya ito maisip, agad na nalaman ng matalas na isip na si Orville Ho na may masamang mangyayari, nagmamadaling bumangon sa kama, nagsuot ng uniforme at lumabas. Sa ilalim ng dilim ng gabi, ang bilang ng mga sasakyan ng pulis ay sumipol na parang mga streamer sa gabi, isa-isa, na umaaligid sa pintuan ni Mr. Ho. Bago pa siya makita ng malinaw ng mga security guard sa pinto, nabulag na sila sa taillights ng police car. Anong nangyari, Shangang? Tingnan mo ang plaka, damat. Sa oras na ito, dumating si Orville Ho sa Marriott Hotel sakay ng itim na bus, at nakita niya ang kotse ni Director Louis Ming. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse, nagmamadaling lumabas ng kotse, at sinalubong si Louis Ming na bumaba ng sasakyan. Pagkababa pa lang ni Mr. Ming sa sasakyan, sinulyapan niya si Orville Ho na nagmamadaling lumapit na may malungkot na mga mata, at galit na nagtanong, Mr. Ho, ito ba ang ginawa mo? Si Orville Ho ay nasa kadiliman pa rin, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, at siya ay nagtanong ng may kalokohan, Master Ming, ano ang iyong inaalala? May mukha ka pa bang tanungin ako? Hindi mo nga alam kung anong nangyari, paano ka naging division head? Kung ayaw mong gawin, isumite mo sa akin ang iyong resignation bukas. Talagang nagalit si Louis Ming sa kanyang puso. Itinuro niya ang ilong ni Orville Ho at nagmura, at halos tanggalin ang sombrero sa kanyang ulo. Tahimik na pinanood ng mga nakapaligid na staff ang eksenang ito ay ang kanilang hepeng si Louis Ming, ang boss ng kanilang agarang amo. Sa sandaling ito, mabangis na pinagalitan si Orville Ho sa kanyang mukha. Hindi nabalitaan. Sumimangot si Louis Ming at sinabing, nahuli mo ba ang isang lalaki na nagngangalang Andrew Cheng ngayong gabi, dalhin mo ako doon ngayon. Makalipas ang 1 minuto, handa na kayong lahat na magbitiw. Sa silid, nakahalukip pa rin si Andrew Cheng at pinag-cross ang kanyang mga binti, mukhang hindi komportable. Gayunpaman, nabasa na ni Warlayin ang kanyang damit sa malamig na pawis. Mukha siyang kinakabahan dahil masyadong malakas ang momentum ng kabilang partido. Sa sandaling ito, ang mga tainga ni Mr. Yin ay nakarinig ng maingay at nagmamadaling yabag. Tuwang-tuwa siya, may pinadala na naman kaya si Serifang dito. Gayunpaman, may ngiti si Andrew Cheng sa gilid ng kanyang bibig. May kabalintunaan ang ngiting ito. Ang pagtingin kay Mr. Yin ay parang pagtingin sa isang tanga. Nang makita ni Mr. Yin ang mga mata ni Andrew Cheng, agad siyang nataranta. Baka ang mga tao sa labas ay mga katulong ni Andrew Cheng. Kabanata 278. Nanguna si Orville Ho, at sumunod si Direktor Louis Ming sa likuran. Ang tunog ng mga yapot ng grupo ay isang katok na tunog na tila napakagulo at nagmamadali sa koridor ng hotel. Hindi alam ni Orville Ho kung ano ang nangyari hanggang ngayon, ngunit nabalitaan lang niya mula sa kanyang mga kapatid na may inaresto si Warlayin. Hindi nagtagal, sumugod ang mga tao ni Boss Fang at nagsabing may dadalhin sila. Forrest Fang. Ang bagay na ito ay talagang may kinalaman sa Fanggang, kaya hindi ito madaling hawakan. Ano ang nangyari dito, sino ang inaresto, at bakit sangkot ang mga tao mula sa Fanggang? Maging si Louis Ming ay sumugod mula sa itaas ng walang pag-aalinlangan. Nakaramdam ng hindi komportable si Orville Ho, itinulak niya ang nakasarang pinto ng kwarto, at sinabing, Master Ming, ito ang lugar. Ngunit, sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang masangsang na amoy ng dugo mula sa suite, na naging sanhi ng pagsimangot ng lahat ng tao sa pinto, at ilang tao ang tumalikod at tumakbo palabas para samuka. Tiniis ni Orville Ho ang maasim na pakiramdam sa kanyang tiyan at tumingin sa suite. Nang makita niya ang eksena sa loob, nanginginig ang buong katawan niya, at siya ay nagpawis ng malamig, sinundan ng nanginginig na mga kamay, at galit na sumigaw, mga tulisan. Huhulihin ko siya. Sila. Bilang panganay na kapatid ng dibisyon, siya ay may karanasan, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nakakita si Orville Ho ng gayong **** na eksena. Sa suite, 3 sa mga nasasakupan ni Boss Fang ang kakilakilabot na binugbog, kasama ang isang matandang kaibigan, si Yuri Hong. At ang kanyang may kakayahang pasimuno na si Warlayin ay mas natakot at lumiit sa isang sulok, hindi ng ahas na gumalaw. Nang makitang muli ang halimaw na iyon, talagang naglakas loob siyang ngumiti sa sarili, yabang iyon. Hindi kaya nagpunta rito si Direktor Ming para sa mga kriminal na ito. Ito ba ay isang nakakagulat na kaso?
Agad na nakita ni Andrew Cheng si Louis Ming na nakatayo sa pintuan, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, at magiliw niyang binati, "Brother Ming, long time no see." Nakita ni Louis Ming si Andrew Cheng na nakaupo roon ng buo, at sa wakas ay nahulog ang malaking bato sa kanyang puso. Pagtingin sa grupo ng mga taong nakatambay sa kanya, maiintindihan niya. Mukhang hindi madali ang taong ito, hindi nakakagulat na espesyal na sinabi sa kanya ni General Manuel Chu na alaga ang mabuti si Andrew Cheng. Noong unang dumating si Louis Ming, alam na niya ang lahat, hanggat nagkamali ang kabilang partido, handa niyang bawian si Orville Hu sa kanyang posisyon. Nagkatinginan sila ni Andrew Cheng, bahagyang kumunot ang noo, tumango at sinabing, "Mr. Cheng, ano ang nangyayari sa iyo? Okay lang ba sila?" Nag-aalala rin si Direktor Ming na si Andrew Cheng ay may gagawing karahasan. Kung ang mga taong ito ang pinatay niya, kahit na siya ay isang mataas na ranggo na panganay na kapatid, hindi ito madaling harapin. Gayunpaman, ang mga personal na gwardya sa tabi ni Louis Ming, kasama sina Mr. Hu, at Warlai Yin na nakatayo sa suite, lahat ay nakatitig kay Andrew Cheng ng may dilat na mga mata. Master Cheng. Tinawag talaga siyang Master Cheng ng marangal na kalihim ng koanihan ng Xianjiang na si Louis Ming. Magkakilala ba sila? At sa pakikinig sa tono ni Louis Ming, malinaw na sinadya nitong pasayahin. Paano ito nangyari? Palaging iniisip ni Warlai Yin na si Andrew Cheng ay isang ordinaryong tao lamang, ngunit sa sandaling ito siya ay natulala at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Bagamat hindi niya naiintindihan kung paano nagkakilala sina Andrew Cheng at Louis Ming, alam niyang hindi siya makakatakas ngayong gabi. Si Yuri Hong, na nakahandusay sa lupa, ay nakaramdam ng abo sa sandaling ito, tapos na ang lahat. Ito ay isang sipa sa bakal na plato. Tinulyapan ni Andrew Cheng ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ng lahat, at biglang ngumisi sa kanyang puso, bumangon at nagsabi, "Ayos lang, ang mga taong ito ay mananatili sa ospital ng ilang araw. Mas mabuting dumating si Kuya Ming ng maaga, kung hindi, hindi talaga ako sigurado kung ano ang susunod na mangyayari sa mga bagay na darating." Nakahinga ng maluwag si Louis Ming, at talagang may butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Nang ngayon lang nagising si Andrew Cheng, talagang malakas ang espiritu ng lalaking ito. Hindi nakakagulat na si General Manuel Chu ay patuloy na nagsasabi sa kanya na huwag pukawin si Andrew Cheng. "Mr. Ming, ito. Si Orville Hu ay hindi tanga, natural na makita na si Louis Ming ang taong may pinakamataas na katayuan ngayon, at syempre siya ang nagsalita." Tinulyapan siya ni Louis Ming at sinabing, tumawag sa ospital at ipadala muna sila doon. Pagkatapos ay tinuro niya si Andrew Cheng at sinabing, "Siya, bitawan mo." Sa sandaling magsalita si Louis Ming, si Orville Hu ay hindi nang ahas na makinig, mabilis siyang tumango. Inangat ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at mahinang nagsalaysay, "Teka, hindi pa tapos. Hindi pa tapos." Nang sabihin ito ni Andrew Cheng, ang kanyang tono ay malamig at walang malasakit, ngunit ito ay nagparamdam kay Mr. Yin at Yuri, na nakikinig, na parang kaharap nila ang isang malaking kaaway. Natahimik ang buong suite sa isang iglap. May dignidad din na ekspresyon sa mukha ni Mr. Hu. Baka gusto talaga ni Master Cheng na baligtarin ang kanyang dibisyon. Then once na nagtanong ang mga tao ni Fang Gang, mahihirapan siyang i-justify ang sarili niya. Ngayong gabi, tahimik lang na nakaupo si Orville Hu pagkatapos utusan ni Boss Fang. Tumingin si Andrew Cheng kay Warlai Yin, pagkatapos ay sumulyap kay Yuri Hong, at madaling makita ang takot sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, wala sa mga taong ito ang nang-ahas na tumingin sa kanya. "Kuya Ming, alam mo ba kung bakit ako naaresto dito?" Bahagyang tinapik ni Andrew Cheng ang balikat ni Louis Ming na may ngiti sa kanyang mga labi. Paanong hindi alam ni Louis Ming ang dahilan, inimbestigahan na niya ito sa daan, kaya naman nagmamadali siyang dumating. Tinulyapan lang ni Louis Ming si Mr. Yin, nanginginig ang buong lalaki, at sumigaw ng malakas, "Ikaw si Warlai Yin." Labis na natakot si Mr. Yin kaya napaluhod siya sa lupa ng may malakas na kabog, at sinabi sa nanginginig na boses, "Ako. Ako." Tumingin si Andrew Cheng kay Mr. Yin nang nakangiti ngunit hindi ngumiti, at sinabing, "Warlai Yin, ano ang nangyayari sa iyo, hindi ba't nanumpa ka at gumawa ka ng isang krimen ng sinadyang pinsala o pagnanakaw? Ngayong nandito na si Brother Ming, kailangan mong maging malinaw."
Gustong umiyak ni Mr. Yin ng walang luha, at patuloy na nagsasabi, nagkamali ako, hindi ako naging epektibo at nanghuli ako ng maling tao. Pinagsisihan ni Mr. Yin ang kanyang pagbagsak, bakit siya mismo ang nag-provoke kay Andrew Cheng. Para sa isang taong maaaring makipag-usap kay Louis Ming, hindi aabutin ng 1 minuto para patayin siya. Maling catch. Ngumisi si Andrew Cheng at sinabing, sa tingin ko ay hindi ganoon kadali. Hindi kaya nagsasamantala ka sa iba, at may nag-utos sa iyo na gawin ito. Agad na umiling si Mr. Yin, binugbog siya hanggang sa mamatay nang hindi umamin, at sinabing, hindi. Talagang hindi. Dumudura ka ng dugo. Kalokohan ang sinasabi ko. Mukhang hindi ka talaga sumusuko hanggang sa Yellow River. Malamig na sabi ni Andrew Cheng. Sa sandaling marinig ni Louis Ming ang mga salitang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata, biglang tumaas ang kanyang aura, at sinabi niya, Mr. Yin, maaari mo ring sabihin ang totoo. Nang makita niya ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng, ang puso ni Warlai Yin ay lumubog sa huli, ang banta ng kamatayan ay naging dahilan para hindi siya komportable na parang tinusok ng karayom. Ibinaon niya ang kanyang ulo, nang walang anumang mga trick. Anong basura? Galit na galit si Louis Ming kaya tinuro niya si Orval Hu at pinagalitan, Mr. Hu, ito ang iyong mabuting tao. Dapat itong parusahan ng mabigat. Hihintayin ko ang report mo sa akin. Ibinaba ni Orval Hu ang kanyang ulo at hindi nagsalita, ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Alam niya na ang kanyang karera ay nasira ni Mr. Yin sa sandaling ito. Mr. Ming? Huwag kang mag-alala, mag-iimbestiga ako hanggang dulo at bibigyan ka ng kasiyasyang paliwanag. Mataimtim na sinabi ni Orval Hu. Agad na sinaway ni Louis Ming, hindi ito paliwanag para sa akin, ito ay paliwanag para kay Mr. Cheng. Umiling si Andrew Cheng at binuksan ang recording sa kanyang cellphone. Si Yuri Hong, na nagpapanggap pa ring patay, ay tuluyang nahimete sa oras na ito. Tingnan mo. Tingnan mo hanggang dulo, at anong klaseng fanggang, tingnan mo. Matinding parusa. Ito ang huling pangungusap ni Louis Ming. Matapos marinig ang pangungusap na ito, alam ni Orval Hu na talagang magbabago si Xiang Jiang. Terry Fang. Iyon ay hindi upang sabihing suriin. Ano ang kinaroroonan ni Fanggang? May fanggang sa Xiangjiang, at lalabas ito kapag nawasak. May fanggang sa Dojiangnan District, kahit Jinling at Kyoto ay may fanggang. Sa likod nila ay ang totoong powerhouse, Fangmen. Walang nangahas na ma-provoke. Pagkaalis lang nina Andrew Cheng at Louis Ming, agad na tinawag ni Orval Hu si Terry Fang, bilasan mo, alisin ang iyong mga tao sa spotlight sa ngayon. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Umalis si Andrew Cheng sa hotel, at personal siyang pinabalik ni Louis Ming. Tingnan ang mga detalye ni Fanggang. Ako ngayon ay pinagbawalan at hindi maaaring humingi ng suporta sa aking pamilya. Tinulyapan ni Andrew Cheng si Arlan Pei sa dilim, malamig ang kanyang ekspresyon. Bago ang pagbabago, tuwiran na sana niyang pinatay si Terry Fang ngayon. Gayunpaman, ngayong nakalagay na ang pagbabawal ng pamilya, kailangang mag-ingat si Andrew Cheng. Kahit na gamitin pa si Mr. Oliver Lee, hindi ito isang walang kabuluhang diskarte. Alam ni Andrew Cheng na tiyak na may tao sa likod ni Fanggang, at kung si Lester Cao man o hindi, hindi mahalaga. Kahit na bumalik ang isang maliit na taong ito, hindi siya makakagawa ng anumang mga alon. Bumalik sa villa, tinawagan ni Andrew Cheng si Marian Yang. Sa kabilang dulo ng telepono ay dumating ang nag-aalalang boses ni Marian Yang, asawa, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Sinabi ni Kuya Lester na naaresto ka. Lester Cao. Magkasama kayo ni Lester Cao. Biglang nagbago ang mukha ni Andrew Cheng, at nanlamig ang kanyang katawan. Si Marian Yang ay nasa isang western restaurant, at si Lester Cao ay nakaupo sa tapat niya. Sa sandaling ito, napakasama ng mukha ni Lester Cao. Kasi, nakalabas na si Andrew Cheng. Paano kaya iyon? Susunduan kita. Pinaba ni Andrew Cheng ang tawag at nagmamadaling lumapit. Nang makitang ibinaba ni Marian Yang ang telepono, nakangiting nagtanong si Lester Cao, anong problema, okay lang ba si Andrew Cheng? Pinunasan ni Marian Yang ang kanyang mga luha at nakangiting sinabi, bueno, nakalabas na siya at sinabing maling tao ang nahuli nila, kaya malapit na siya rito. Ayan, okay lang. Nag-aalala ako sa kanya. Ngumiti si Lester Cao. Pagkaupo saglit, tumayo siya at nagdahilan na pumunta sa banyo.
Agad niyang tinawagan si Mr. Serifang at pinagalitan, Mr. Fang, anong problema? Hindi mo kaya ang walang kwentang bagay na ito? Mr. Cao, nagkaroon ng konting aksidente. Ginagawa mo kaming malito ang mga tao at talagang kilala niya si Louis Ming. Siya ang pinuno ng bureau ng Shangjiang. Ibabalik ko ang pera sa iyo. Hindi muna ako magiging sentro ng atensyon sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ibinaba ni Serifang ang tawag. Nangangati sa galit ang mga ngipin ni Lester Cao, at isinandal niya ang kanyang kamao sa dingding. Nagpabiya ako, hindi ko inaasahan na ang batang ito, si Andrew Cheng, ay may malaking kayamanan at kilala si Louis Ming. Huminga ng malalim, inayos ni Lester Cao ang kanyang mood at bumalik sa restaurant. May ngiti sa kanyang mukha, naglalakad lang siya papunta kay Marian Yang nang biglang, isang malakas na braso sa likod niya ang humawak sa balikat niya. Tumalikod si Lester Cao, papagalitin pa lang. Pagsabog. Isang matigas na kamao ang tumama sa mukha niya. Lester Cao. Pinabalaan kita, kung maglakas loob kang mag-isip muli, hinding-hindi na kita pakakawalan. Biglang sumulpot si Andrew Cheng, malamig ang mga mata. Kabanata 299. Masyadong biglaan ang shot na ito. Si Lester Cao ay ganap na hindi handa, at ang kanyang ilong ay dumudugo. Tumingin si Marian Yang sa gilid at agad na nagulat, nagmamadali siyang bumangon at kinaladkad si Andrew Cheng, at nag-aalalang sinabi, Andrew Cheng, ano ang ginagawa mo? Sino ang naglagay sayo sa kanya? Lumingon si Andrew Cheng at galit na sinigawan si Marian Yang. Ito ang unang pagkakataon na nagalit si Andrew Cheng kay Marian Yang. Agad na natakot si Marian Yang. Alam niyang maraming hindi pagkakaunawaan ang kanyang asawa at si Lester. Pero hindi magandang patulan ang mga taong ganito. Ako, nag-aalala lang ako sa iyo, at gusto kong bigyan ako ni Brother Lester ng ideya para maalis ka dito. Malungkot na ibinaba ni Marian Yang ang kanyang ulo at bangulong, sa takot na muling magwala si Andrew Cheng. Bagamat nakita ni Marian ang husay ng kanyang asawa, ngunit ngayon ay isang pambihirang panahon, hindi ba siya nabuklad ng kanyang pamilya? Bukod dito, kasangkot sila sa pagsusuot ng sombrero, at hindi ito isang bagay na malulutas sa pera. Direktang kinaladkad ni Andrew Cheng si Marian at gustong umalis. Doon, tinakpan ni Lester Cao ang kanyang bibig at ilong ng tissue, at bumantong hininga, hehe, Andrew Cheng, isusulat ko ang suntok na ito para sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw ang young master ng Cheng Group sa Kyoto, at matatakot ako sa iyo. Ikaw ngayon ay isang mahirap na lang walang ka ng kakayahang protektahan ang iyong sarili, at mas imposibleng protektahan sina Marian Yang at Milzen. Malamig na sabi ni Cao Jun, ngunit naunawaan niya ng malinaw. Si Andrew Cheng ay pinagbawalan mula sa Cheng Group sa Kyoto, at siya ay isang ganap na basura na walang pera o kapangyarihan. Ang ganyang mga basura, ang lakas ng loob mong maging mayabang. Galit na galit si Lester Cao. Lester Cao? Alam kong may kakayahan ka ngayon, pero sa paningin ko, langgam ka pa rin. Kung hindi ka naniniwala, huwag mag-atubiling subukan. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, at mas malamig ang kanyang mga salita. Ang Kyoto Cheng Group, kabilang ang pamilya Jing, ay mga pupay na nilikha ng kanyang ama noong panahong iyon, na may layuning takpan ang mga mata ng mundo at sa gayon ay maitago ang pagkakakilanlan ng pamilyang Cheng. Alam ng lahat ang tungkol sa Cheng Group sa Kyoto, ngunit hindi nila alam na ang kapangyarihan sa likod nito ay nagmumula sa pamilya Cheng sa Changsan Island. Tulad ng para sa pamilyang Cheng sa Changsan Island, hindi isang malaking tao o isang malaking pamilya ang talagang malapit sa mga pangunahing interes, at hindi nila malalaman. Kaya naman, napakalinaw ni Andrew Cheng na walang takot ngayon si Lester Cao, dahil hindi sineseryoso ng mga tao sa likod niya ang Jing Cheng Group. Tumingin sa paligid, domestic, huwag tumingin sa mga mata ng Cheng Kyoto Group, wala nang higit pa at walang kulang. Haha! Ilang beses na napangiti si Lester Cao, itinapon ng dugo sa kanyang kamay, tumingin kay Marian Yang at sinabing, Marian, sana pag-isipan mo itong mabuti, si Andrew Cheng ay isa ng walang kwentang tao, hindi kanya kayang suportahan. At mga butil ng bigas sa kabuuan. Sumimangot si Marian Yang, sumulyap kay Lester, at malamig na sinabi, Brother Lester, lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong sa nakaraan, ngunit si Andrew Cheng lang ang mahal ko, salamat sa iyong kabaitan. Pagkatapos ng lahat, kinuha ni Marian Yang si Andrew Cheng at umalis.
Nang makita ang likuran ng dalawa na umalis, galit na galit si Lester Cow at galit na binasag ang pinggan sa restaurant. Guro, mayroong 800 set ng pinggan. May dumating na waiter at masungit na sinabi. Roll. Umungol si Lester Cow at sinampal sa mukha ang kanyang kalaban. Tinakpin ng waiter ang mukha at takot na takot. Nang tumalikod na siya para umalis, nabangga niya ang isang kaakit-akit na babae, nakasuot ng pulang lace na palda, na napaka-charming sa paglalakad. Ang concubine Lo, Orchid Finger, ay marahang niyugyog ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, nagliwanag ang kanyang mga labi, nakataas ang kanyang ulo, nakakaakit, at sinabing, ano ang nangyari? Nang magsalita siya ay napakalambot at malumanay ang kanyang boses at puno ng panunukso ang kanyang mga kilay. Sa sandaling lumitaw ang gayong babae, ang buong restoran ay napuno ng isang espesyal na halimuyak, na nagpapagaan at komportable sa mga tao kapag naamoy nila ito. Bakit, gusto mo bang sabihin kay Master? Galit na galit ngayon si Lester Cow, at malamig ang kanyang mukha. Jirian Lu chuckled, hindi totoo yan, isa lang ang gusto kong ipaalala sa iyo, gusto kong magsimula kay Andrew Cheng, baka magsimula sa anak niya. Kumunat ang noo ni Lester Cow at nilingon ang nakangiting babae sa harapan niya. Tunay na isang mabigat na figure. Sa kanyang mga mata, hanggat maaabot ang kanyang layunin, wala siyang masyadong pakialam. Tinatawag akong tito ni Milzen. Hindi ko ito gagamitin para bantaan si Andrew Cheng maliban kung kailangan ko. Sinabi ni Lester Cow, at pagkatapos ay binalaan si Jirian Lo, kung ipaalam mo sa akin na maglakas loob kang gumawa ng isang bagay sa mga butil ng bigas, ako ang unang magpapakawala sa iyo. Pagkatapos noon, ikinaway ni Lester Cow ang kanyang kamay at galit na umalis sa restaurant. Maagang babala ay tumingin sa likod ni Lester, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging malamig, at sinabi, ang kabaitan ng babae. Sa Villa, Palas 1. Pumalik si Leslie Gong sa villa na may dalang mga butil ng bigas. Sa araw, kumukuha at bumibili siya ng maraming supply ng gamot para sa bata, at dinala siya sa paglalaro sa paligid. Dahil matagal nang hindi nalalaro ang mga bata, ito ay pagod na pagod pagkatapos maglaro buong araw. Matapos maupo si Nurse Leslie sa tabi ng bata, bumaba siya mula sa ikalawang palapag at nabangga si Marte Pinin na pauwi na. Ikaw, bakit ka nasa bahay ko? Nang makita ni Aling Marte si Nurse Leslie, nagalit siya at tumingin kay Leslie Gong nang may pagtatanong. Parang scanner ang titig. Nagalit din si Nurse Leslie nang makita niya si Aling Marte, ngunit nasa bahay siya, kaya magalang lang siyang sumagot, hiniling sa akin ni Brother Andrew Cheng na alagaan ang mga butil ng palay. Alagaan ang butil ng palay. Nang marinig ito ni Aling Marte, nagalit siya, ngunit talagang ibinalik ito ng maliit na hayop. Paano ito mangyayari? Wala akong pakialam kung sino ang nagbalik sa iyo. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi kita gusto. Sumigaw si Aling Marte sa pinto ng mayabang at hindi makatwiran. Si Nurse Leslie ay may hindi magandang karanasan sa hindi makatwirang pag-uugali ni Marte Pinin, at ayaw niyang makipagtalo sa kanya, kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit at naghanda upang bumalik sa kanyang silid, dahil si Andrew Cheng ay nag-ayos ng isang silid para sa kanya. Hoy! Anong ginagawa mo? Gusto mo pa bang tumira sa bahay ko? Nang makita si Leslie Gong na naghahanda upang bumalik sa silid, agad na nagalit si Aling Martha, at agad na pumunta sa harap at mayabang na kinaladkad si Nurse Leslie, na pinagalitan, ikaw ay isang vixen, malandi, bakit ka nakatira sa aming bahay? Ibinalik ka ni Andrew Cheng, ito ay gusto mo at talaga namang gusto mong makipagrelasyon siya sa'yo sa harap ng aking mga mata. Imposible. Malakas na sigaw ni Aling Martha. Galit na galit si Nurse Leslie, masyadong malupit si Aling Martha, at direktang niyang ininsulto si kapatid na Andrew. Tinulungan siya ni Brother Cheng at tinulungan din niya ang kanyang kapatid na babae. Hindi makatiis si Leslie Gong. Wala akong kahit ano. Wala kaming relasyon ni Kuya Cheng, huwag kayong magsalita ng walang kaparerekon. Depensa ni Nurse Leslie, namumula ang kanyang mga mata. Siya ay orihinal na isang maliit na babae, paano niya matiis ang gayong kahihiyan ng isang mabangis na asong tulad ni Marte Pinin? Nakalock. Tinampal ni Aling Marte ang kanyang mukha at galit na pinagalitan, Little bitch, how dare you fight me? Ano ito? Umalis ka kaagad sa bahay ko. Si Nurse Leslie, na dumanas ng hindi inaasahang sakuna, ay tinakpan ang kanyang pula at mainit na pisngi, at galit na nagsabi, hindi ako aalis.
Hiniling sa akin ni Brother Andrew na sumama dito para sa butil ng palay, at aalis lang ako dito kung gusto na niya akong paalisan. Haha. Ngumisi si Aling Martha, sinampal siya muli, hinawakan ang buhok ni Nurse Leslie at nagsimulang hilahin at pag-alitan, "Little Fox, mali ka, manugang ko si Andrew Cheng, dapat makinig siya sa akin." "Oo, akin ang bilya na ito. Sa akin nakapangalan ito, kung sasabihin kong lumabas ka, kailangan mong lumabas." Sa ilalim ng pambubugbog at pagngangalit, si Nurse Leslie ay nakatayo sa sulok na malungkot at umiiyak. Sunod-sunod na bumagsak ang mga patak ng luhang kristal. Ngunit kaya lang niyang tiisin, dahil kailangan pa niyang alagaan ang mga butil ng palay at suklian ang kabutihan ni kapatid na Andrew Cheng. Komportibling umupo si Aling Martha sa sofa at ngumisi ng ilang beses. "Ano ang ginagawa mo habang nakatayo? Maaari kang manatili kung gusto mo, kailangan mong makinig sa akin at buhusan ako ng isang basong tubig, namamatay ako sa uhaw." Inutusan siya ni Aling Martha na gumawa. Pinunasan ni Nurse Leslie ang mga luha, nagbuhos ng isang basong tubig, at ibinigay ito kay Aling Martha. Tinulyapan ni Aling Martha ang malungkot na si Leslie Gong, ngini siya ng kanyang puso, humigop, at direktang ibinuhos ang tubig kay Nurse Leslie. Agad na napaso ang huli at napasigaw. "Sobrang init, gusto mo akong sunugin hanggang mamatay." Galit na nagmura si Martha Pinyin. Mabilis na pumasok si Nurse Leslie sa banyo, hinubad ang kanyang damit, at ang kanyang mga kamay at dibdib ay nasusunog na namumula. Napaupo siya sa sahig ng banyo ng malungkot, niyakap ang kanyang mga tuhod, at nabulunan sa pag-ungol. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha, lumabas ng banyo, sinulyapan si Aling Martha na nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV, at dumiretso sa ikalawang palapag. Pagdating niya sa green room, mas kalmado ang pakiramdam ni Nurse Leslie sa kanyang puso. Matagal nang nagising si Milzen dahil sa away sa ibaba. Sa sandaling ito, nang makitang namumula ang mga mata ni Nurse Leslie dahil sa pag-iyak, nagtanong siya sa malagatas na boses, "Tita Leslie, sino ang nang-aapi sa iyo?" Tumingkayad si Nurse Leslie, hinawakan ang ulo ng bata, at nakangiting sinabing, "Ayos lang, aksidenteng napaso si Tita Leslie ng mainit na tubig." Agad na hinawakan ni Milzen ang mainit na pulang kamay ni Nurse Leslie, at hinaypan, "Tutulungan kitang humihip," nagturo si tatay noon, pag may masakit ay kailangan uminom ng gamot. Pagkasabi niyan, ibinaba ni Milzen ang kamay ni Nurse Leslie. Nang makita si Aling Martha roon, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagtanong, "Lola, mayroon ka bang gamot sa bahay?" Napaso si Tita Leslie. Nilinggan ni Aling Martha ang kanyang ulo at tinitigan ang bata na may puot sa kanyang mukha, na direktang naging sanhi ng pag-atres ng huli ng ilang hakbang. "Hindi, mas mabuting sunugin ang Vixen hanggang mamatay." Galit na saway ni Aling Martha. "Lola, maling tao ang pinapagalitan mo. Tinuruan ako ni Dad ng manners at ng mabuting pakiktungo sa mga tao at hindi lang para sa mga random na tao." Seryosong itinaas ni Milzen ang kanyang ulo kay Aling Martha. Mabuti na lang, nagalit si Aling Martha, bumangon, tinuro ang mga butil ng palay at pinagalitan, "Ikaw maliit na bagay, tinuturuan mo ba ako ng leksyon? Gusto mo bang masaktan?" Nakalok. Inabot ni Aling Martha at pinaypayan ang mga butil ng palay. Sa oras na ito, kalalabas lang nina Andrew Cheng at Marian Young sa kotse at naglakad papunta sa gate ng bilya nang makita nila ang eksenang ito. Biglang sumabog ang galit sa buong katawan ni Andrew Cheng sa isang iglap. Kabanata 300. Nang makitang malapit ng mahulog ang sampal ni Aling Martha, nagmamadaling nagtago si Little Miss sa likod ni Nurse Leslie. Nagmamadaling pumasok si Andrew Cheng, at nang humakbang siya, sinipa niya ang baywang ni Aling Martha ng marahas. "Hooray!" Napasigaw si Aling Martha sa sakit, at ang buong tao ay bumagsak pasulong, lumipad, at nahulog sa sahig. "Sino yan? Naghahanap ng kamatayan." Si Aling Martha ay nakahiga sa sahig at ang kanyang mukha ay nakadapa sa lupa, binasag ang kanyang ilong, tinakpan ang kanyang ilong, inikat ang kanyang ulo at nagmura. Gayunpaman, nang makita niya ang taong nakatayo sa likuran niya, nanginginig ang buong katawan niya. "Diyos ko, si Andrew Cheng talaga. Tapos na." Noong nakaraan, nasa sala siya at tinuruan niya ng leksyon si Jordan Z. Biglang naisip ang nangyari noong nakaraan, nanginginig si Aling Martha.
Si Andrew Cheng ay puno ng galit, nahati ang kanyang mga mata, pinandilatan niya si Aling Martha, tumalikod at naglakad papunta kay Milzen, tumingkayad at nagtanong, okay ka lang, sinaktan ka ba ni Lola? Natakot ngayon si Milzen, at nang makita niya ang kanyang ama, yamakap siya sa mga bisig ni Andrew Cheng at umiyak, tatay, woo. Nanlumo si Andrew Cheng, at ang galit sa kanyang puso ay mas mahirap alisin. Tiningnan niya si Nurse Leslie, at nalaman na ang mga pulang tuldok sa kanyang mga kamay at dibdib ay malinaw na nasunog. Ano ang nangyari? Malamig na tanong ni Andrew Cheng. Itinago pa rin ito ni Nurse Leslie, sumulyap kay Aling Martha, ngumiti at sinabing, ayos lang, hindi ko sinasadyang napasok ko ang aking sarili ngayon lang. Si Aling Martha ay uupo sa sahig, tinatakpan ang kanyang ilong, ang kanyang mga mata ay umiikot, sa takot na si Nurse Leslie ay magsumbong laban sa kanya. Nang marinig niya ang kanyang sinabi, nakahinga siya ng maluwag, ngunit sa halip na isipin ang kabaitan ni Nurse Leslie, nagmura siya sa kanyang puso, Fox, mabuting tao, tingnan natin kung paano kita papatayin sa hinaharap. Pero, ang mga butil ng palay ay biglang nagsabi sa isang gatas na boses, Tay, hindi po si Tita Leslie ang nakasakit ng kanyang sarili. Nakita ko si Tita Leslie na umiiyak. Ang bata ay hindi hanggal, sila ay mga multo at espiritu. Ngunit hindi siya nang ahas na sabihin na si Aling Martha iyon. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, pati na ang eksena kanina, ang buong tao ay napalibutan ng galit. Sumugod din si Marian Yang dito, binuhat ang mga butil ng palay, at galit na pinandilatan si Aling Martha na nakaupo sa sahig. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niya mga mata ngayon, hindi siya maniniwala na magagawa talaga ng kanyang ina ang lahat. Si Marian Yang ay labis na nadismaya. Nakatingin kay Andrew Cheng na naglalakad patungo kay Marty Pinyin, ilang beses gustong magsalita ni Marian, ngunit sa wakas ay nagpigil siya. Lumapit si Andrew Cheng kay Aling Martha, ibinaba ang kanyang kilay, at nagtanong sa malamig na boses, Marty Pinyin, nakalimutan mo na ba kung paano kita binalaan? Paulit-ulit mong hinahamon ang aking ilalim, at talagang hindi ako nangangahas na gumawa ng anuman para sa iyo. Labis na natakot si Aling Martha ngayon, lalo na nang makita niya ang nakamamatay na tingin ni Andrew Cheng, nanginginig ang buong katawan niya. Anong ginagawa mo? Ikaw Andrew Cheng ay isa lang basura, ngayon ay gusto mo pa akong patayin. Walang pakialam si Aling Martha, umupo siya sa sahig at humagulgol, ako ang biyenan mo, bakit mo ako ginaganito? Ayoko lang sayo, at ayoko sa babaeng yon. Nang matapos siyang pagsabihan ni Aling Martha, nagalit pa rin siya at sinipa si Andrew Cheng gamit ang kanyang paa. Resulta. Nakalock. Diretso siyang sinampal ni Andrew Cheng at sinampal. Ang sampal na ito ay para sa taong nambuli kay Milzen ngayon lang. Tinakpin ni Martha Pinyin ang kanyang mukha, tumingin ka kay Andrew Cheng nang hindi makapaniwala, at nang magising siya, gusto sumugod ng naghisteryoso. Pero, nakalock. Direkta siyang sinampal muli ni Andrew Cheng, umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Itong sampal, dahil binubuli mo si Nurse Leslie. Sasabihin ko sa iyo ngayon, si Nurse Leslie, kinikilala ko bilang aking kapatid na babae. Kung maglalakas loob kang ay bully ulit siya, hinding-hindi ito magtatapos sa ganito. Nakalock. Magsasalita na sana si Aling Martha nang sampelan siya muli ni Andrew Cheng. Ang sampal na ito ay para bigyan ka ng leksyon. Noong nakaraan, pinahintulutan kita sa lahat ng posibleng paraan, ngunit ngayong gabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung ikaw, Martha Pinyin, ay maglakas loob na tumawid muli sa linya, tiyak na pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tatlong sampal, natigilan si Martha Pinyin, at may buzzing tunog sa kanyang mga tainga. Tumingin siya kay Andrew Cheng na may tulalang mga mata, masyado itong malupit. How dare he hit his mother-in-law ng ganoon? Andrew Cheng, baliw ka. Naglakas loob ka bang talunin ako para sa isang tagalabas? Pagkatapos mag-react ni Aling Martha, nag-hysterical siyang umungal, at halos magwala sa sarili. Galit niyang pinandilatan si Marian Yang at sumigaw, Marian, nakita mo lang bang binugbog ang iyong ina? Ikaw na lobo na may puting mata, itinaas mo ang iyong mga siko. Si Marian Yang ay nakatayo roon, ay may bakas ding malamig na mukha, na nagsasabing, Nay, napakalayo muna, kasalanan mo ang pangyayari ngayon, huwag mo akong tingnan, hindi kita tutulungan. Sa pagkakataong ito, sumabog sa galit si Aling Martha.
Ang aking sariling anak na babae, na pinalaki ng higit sa 20 taon, ay napaka-protective sa kalokohan ni Andrew Cheng. O Diyos ko, hindi makatwiran, binugbog ng anak na babae at manugang ang biyenan, hindi na matatapos ang araw na ito. Agad na umupo si Aling Marte sa sahig, tinapik ang kanyang hita at umiyak. Sa oras na ito na pumasok si Nestor Young mula sa pintuan at laking gulat niya nang makita niya ang sitwasyon sa bulwagan. Miss, anong problema? Tumakbo si Nestor Young sa gilid ni Marte Pinin, tinitingnan ang dugo sa kanyang ilong at ang kanyang pula at namamagang pisngi, siya ay labis na nalungkot. Ano pa bang magagawa mo, basta, ang alam mo lang buong araw ay lumalabas at maglaro ng chess, ang asawa mo ay binugbog ng kanyang manugang sa bahay. Nang makita ang pagbabalik na ito ni Mang Nestor, nakaramdam ng tiwala si Aling Marta, at kanyang itinuro si Andrew Cheng at sinimulan ang lahat ng uri ng pang-aabuso. Nang marinig ito ni Mang Nestor, agad na nanlamig ang kanyang mukha, tinitigan niya na masama si Andrew Cheng, at pinagalitan, Andrew, paano mo nasaktan ng ganito ang iyong biyenan? Lumalabag ka sa batas. Si Andrew Cheng ay malamig na sumulyap kay Mang Nestor, at sa isang sulyap, si Nestor Young ay nanginig at napaatras ng ilang hakbang. Nestor Young? Binabalaan kita, alagaan mong mabuti ang sarili mong asawa, kung hahayaan mo akong makita ang kanyang pambubuli sa bata, puputulan ko ang kanyang mga kamay. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, tumalikod at kinuha ang mga butil ng palay sa kamay ni Marian Young at umakyat sa itaas. Matandang Young, tingnan mo, ito ang iyong manugang, bakit kailangan niyang putulin ang aking kamay? Ang pamilyang ito ay hindi na mabubuhay, wala akong pakialam, palayasin mo siya at ang maliit na hayop na batang iyon para sa akin. Malakas na hinawakan ni Aling Marte si Mang Nestor at umiyak ng malakas. Dito ay tinitigan din ni Marian Young si Aling Marte ng masama, at malamig na sinabi, Nay, ang bilya na ito ay binili ni Andrew Cheng, kung ayaw mong tumira dito, aalis ako bukas para maghanap ng bahay para sa iyo, at kayo ay makakalipat na ni tatay. Kung gusto mo pang manatili dito, iwaksi mo ang iyong galit at pag-iyak, paggawa ng gulo at pagbibigti. Tawa na ako sa loob ng maraming taon ng pagdadrama mo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Marian Young at umakyat sa itaas. Tumalikod din si Nurse Leslie sa takot at bumalik sa kanyang silid upang makipag-chat sa kanyang kapatid sa telepono. Dito sa pangalawang kwarto. Sa wakas ay hinikayat ni Andrew Cheng ang mga butil ng palay para makatulog. Napatingin si Marian Young sa pinto doon, at hinayla si Andrew Cheng papasok sa master bedroom. Andrew Cheng, pasensya na sa nanay ko. Hinayla ni Marian si Andrew Cheng at walang magawang bamulong. Napabuntong hininga si Andrew Cheng at sinabing, okay, naiintindihan ko. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Sinuportahan mo sana ako kung hindi mo pinanindigan ang iyong ina. Si Marian ay labis na nalungkot at nakaramdam ng kahihiyan na magkaroon ng ganoong ina, niyakap niya ang mga bisig ni Andrew Cheng at sinabing, Andrew, ikinalulungkot ko. Si Andrew Cheng ay banayad, madali lang lumambot ang puso, isang ngiti ang dahan-daang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, marahan niyang tinapik ang likod ng asawa, at inaliw, okay lang, may anak ka pa sa tiyan mo, huwag kang masyadong malungkot. Ang labis na emosyon na ito ay hindi maganda para sa paglaki ng sanggol. Si Marian ay tumigil sa pag-iyak sa pagkakataong ito, nagpunas ng ilang luha, inilibot ang kanyang mga mata kay Andrew Cheng ng galit, at sinabing, sumama ka sa akin sa ospital para sa pagsusuri bukas. Sige. Sabi ni Andrew Cheng. At dito, sa ibaba, si Aling Marte ay nasa kanyang kwarto, at si Mang Nestor ay nagbibigay ng kanyang gamot. Oh, huwag kang mataranta, nasasaktan ako. Hinampis ni Aling Marte ang braso ni Mang Nestor at pinandilatan siya. Namumula at namamaga ang mukha niya ngayon, sobrang pangit. Sabi mo lola ka ni Milzen. Paano mo siya nagagawang tretuhin ng ganito? Galit na galit din si Mang Nestor at may sinabi. Ngumuso si Aling Marte, ang maliit na batang iyon ay naglakas loob na turuan ako ng leksyon. Kung hindi ko siya sasampalin, sino ang dapat kong tamaan? Lumaki na siya, at naging mabait tulad ng kanyang ama. Let me tell you? Tumahimik ka muna, okay. Gusto mo bang gawing pataas-baba ang pamilya? Kinuha ni Mang Nestor ang kahon ng gamot at walang magawa. Hindi siya pinansin ni Aling Marte, at nang makita niya ang maliit na kahon na ibinigay ni Helen Jing sa kanya sa drawer, nawala siya sa pag-iisip, at ang kanyang mukha ay naging malungkot. Damn, Andrew Cheng?
You dare hit me. Gusto kong bayaran mo ang presyo. Kinaumagahan, sinamahan ni Andrew Cheng si Marian sa ospital. Pagkatapos ng ilang mga pagsusuri, ang fetus ay normal at umuunlad ng maayos. Nagbabala ang doktor, mahigit 1 buwan na ngayon, dapat mong bigyang pansin ang iyong dieta, magpahinga, at huwag maging masyadong emosyonal. Nakikita kong parang pagod na pagod ang asawa mo. Bilang asawa, tama ba? Alagaan mong mabuti ang asawa mo. Pagkasabi niyan, pinandilatan ng doktor si Andrew Cheng at walang magawang umiling. Mabilis na sumagot si Andrew Cheng, oo, dapat ko siyang hayaang magpahinga. Pinigyan din siya ni Marian Young ng mapanlinlang na tingin, at pagkatapos ay sinundan si Andrew Cheng palabas ng gynecology room. Dahil dito, paglabas nila, tumawid ang isang babaeng malamig ang mata na nakapink na damit, nakapusod, at nakasunglas. Nakalock. Biglang sumulpot at humarang sa daan ng binti na mala porselanang jade, lumapit siya at sinampal si Marian Young. Asshole, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Malamig na saway ng babae. Parehong natigilan sina Andrew Cheng at Marian Young. Nagalit agad si Andrew Cheng, at hinampes niya ng kamay at binatukan ito. Sino ang nakakaalam, tinanggal ng babae ang kanyang salaming pang-araw at tumingin kay Andrew Cheng na may malamig na mga mata, sinaktan mo ako, ilang beses mo akong sinaktan para sa kanya. Bridget Yu. Sumimangot si Andrew Cheng, at nalaman na ang babaeng sumugod at nanakit kay Marian Young ay talagang si Bridget Yu, ang fiancé ni Andrew Cheng na matagal nang hindi nakikita. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.